So we are in Matthew chapter 8. So yung Matthew 8 and 9 is considered as the miracle chapters. But in between ay makikita po natin yung lessons about discipleship. And in Matthew chapter 8, 18 to 22, just right after the healing of Peter's mother-in-law, sabi sa verse 18, "Now when Jesus saw a crowd around him, he gave orders to depart to the other side of the sea." So dito po sa verse 18, makikita po natin na ang Panginoon, nag-order po siya sa kanyang mga disciples na sila po ay aalis sa lugar na yon kung saan po siya nag-minister, and they will go to the other side of the sea. And why is that? Bakit? So kung babalik po tayo sa ating Bibles, tignan po natin, in Matthew chapter 4, verse 25, ang sabi dito, "Large crowds followed him from Galilee and the Decapolis." Decapolis means 10 cities, no? "And Jerusalem and Judea and from beyond the Jordan." Right after Jesus' baptism, nakita ninyo na sabi, large crowds followed him. So, dun sa Matthew chapter 5, verse 1, when Jesus saw the crowds, he went up on the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. And again, crowds follow the Lord Jesus Christ. And Matthew chapter 7, verse 28, right after the Lord Jesus Christ finished the Sermon on the Mount, ang sabi sa verse 28, "When Jesus had finished these words, the crowds were amazed at his teaching." So again, the words crowds are there. Matthew chapter 8, verse 1, when Jesus came down from the mountain, large crowds followed him. So if you imagine, ang dami-dami pong tao, it's not just a crowd. Kasi a crowd is composed of people already. But the words used here is crowds, no? Crowds followed him. There's a massive crowd, no, around him. And then in Matthew chapter 8, verse 18, yung nabasa ko kanina, right after the healing of the multitudes, right after the healing of Peter's mother-in-law, the impact of that actually is the healing also of many people with diseases. At kaya lalo pong naging famous ang Panginoong Hesukristo. And sabi nga sa verse 18, he gave orders to depart to the other side of the sea. Bakit kaya? Parang sinusundan siya ng napakaraming mga tao. So crowds gather around the Lord Jesus Christ because of two things. First, because of his teachings. Di ba? Dahil maraming na-amaze sa teachings niya. Even po yung mga Pharisees. Even the Pharisees followed him. Yung mga tao na curious, andun po sila. And they were amazed at his teachings. And crowds also follow him because of his healing. Dahil syempre, kapag nabalitaan mo ang isang tao na nagpapagaling ng may sakit, no? Even phony healers, di ba? They also gather crowds around them. Di ba? Yung mga fake healer, kahit mga fake healers, makikita mo na dumadayo pa ang napakaraming tao para lang pumunta sa kanila pag nabalitaan nila na nagpapagaling. And so, ganun po nangyari sa ating Panginoong Hesukristo because He healed everybody because of His compassion. He healed everybody, and naturally, the crowd gets larger and larger every day. And that's why we found in verse 16, this massive crowd. Many followed Jesus, but Jesus does not want just a crowd. Ayaw niya yung mga meron lang or yung mga tao lang na sumusunod sa kanya. And so He wants to filter the crowd. Gusto niya na i-thin down yung crowd. Ano ba?
Isa ka lang ba na bahagi ng crowd? Are you just a part of the crowd? Or are you my true disciple? Di ba? Napakaraming mga tao na sumusunod lang sa agos. Or maraming mga tao na sige, pumupunta lang ng church every Sunday. But the question is, are you just a part of that group? Are you just a part of the crowd? Or are you really a disciple of the Lord Jesus Christ? And so, finifilter po niya ito. Paano niya ito finifilter? Kung paano niya pong finifilter tayo hanggang ngayon. Sa paanong paraan? Kagaya po ng mother-in-law po ni Peter. Nagkasakit po siya. And to think that si Peter po ay isa po sa kanyang mga alagad na pinili niya. At maaaring sasabihin nyo na, ba't kasama siya ni Jesus? Bakit hinayaan niya na magkasakit yung mother-in-law ni Peter? Di ba? So, isang question yun. So, doon po sa mga discomfort sa buhay, finifilter po niya ang kanyang mga disciples kung tunay ba sila na mga alagad niya. Because Jesus wants true disciples. And He talks about the test of discipleship and the cost of discipleship. So, merong mga test na binibigay ang Panginoon. And I would like to talk about the three tests actually, or the three costs of discipleship. Una, makikita po natin sa verse 18. No? Sa verse 18, makita po natin na Jesus ordered or gave a commandment to depart to the other shore. Nandun po kasi sila sa western shore of the Sea of Galilee. And the Lord was weary also physically. Sa sobrang pagod niya, sa dami po ng mga pinagaling niya na may sakit, sa mga pagtuturo niya. So, napagod din siya. So, He wanted the boat ride across, no? Actually, sa susunod po ng mga verses, makikita natin na makakatulog pa nga siya sa boat. At kung saan magkakaroon pa ng bagyo. No? So, Jesus needed time for prayer, for refreshment. He needed time to rest also, no? Kagaya po ng siya po ay nasa lamang tao, nung time na yon, and he needs meditation. Nakikita po natin na yung kapangyarihan po niya ay nanggagaling po dun sa close relationship po niya sa kanyang ama na nasa langit. So, from time to time, he wants to be alone. Iniiwan niya yung kanyang mga disciples at siya po ay nananalangin ng mag-isa. Bakit? Kasi gusto niyang makipag-usap sa ama at kinakailangan din po niyang humingi at makinig ng direksyon galing po sa kanyang Father. And the crowd could put pressures on him that were not necessarily dun po sa plan ng Diyos. Kung minsan may mga pressures ang paligid na ito po ay hindi naman yung response mo doon ay maaaring hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. And so the Lord Jesus Christ is trying to get away from the crowd. So immediately, prines po niya yung issue about commitment with certain people. Kaya dun po sa verse 18 to 20, makikita po natin dito sa verse 19, then a scribe came and said to him, "Teacher, I will follow you wherever you go." Wow! Ang ganda nung sinabi po nung scribe na yon. Okay. So, sabi ko nga po, hindi lang po mga common na mga tao ang sumusunod sa Panginoon, even Pharisees, and even teachers of the law, and we call them the scribes. Maraming scribes, no? Ezra is a scribe, no? Ibig sabihin, mga magagaling ito, mga nag-aral po ng salita ng Diyos. So, you know about scribes? The scribes were the authorities in the law. Kung meron kang gustong tanungin, magtanong ka sa scribe. Wala silang teacher. Okay? They are the teachers. The scribes were the ones who had the official sanction in the Pharisees. The scribes were qualified by Jewish authority to teach. Sila po ay may karapatan na
magturo na hindi sila huhuliin. Kumbaga, license po sila. They weren't the followers of the teachers kasi nga mataas po sila. And the scribes were generally hostile. Bakit? No? Hostile to Christ. Bakit? Kasi feeling nila nasasapawan po sila ng Panginoon. Kaya nga, di ba, lagi tinatanong, kaninong authority? Anong authority mo na magturo? Kasi nga, ang mga scribes, sila lang po yung binigyan ng authority, ng Jewish authority, para magturo. Kaya kapag nagtuturo po ang Panginoon, napaka-hostile po ng mga scribes sa kanya. Pero kakaiba ito. Sabi sa verse 19, a scribe, no? A scribe came to him. At ang sinabi pa niya, teacher. Ang ganda ng words niya, teacher, rabbi. Kasi alam po natin na ang mga scribes, sila na nga po ang teacher. So hindi sila nakakakilala ng teacher. During that time, if you are a disciple, you choose your teacher. No? Mamimili ka kung sino yung gusto mo na teacher at ipa-follow mo siya. Kaya sasabihin, disciples of. At dito nga makita po natin na may mga disciples ang Panginoong Jesucristo. And ang sabi po ng scribe na yon, teacher, I will follow you wherever you go. So, bakit kaya gustong sumunod ng scribe na ito sa Panginoon? Maybe, meron siyang ambition, nakita niya yung popularity ng Panginoong Jesucristo, na popular na siya because he is a scribe, magiging mas popular pa siya kapag sasama siya sa Panginoon. At the same time, alam niya yung tinuturo ng Panginoon na buhay na walang hanggan. A scribe, he says master. Yung master po ay didaskalos, teacher, rabbi, master. Yan ang ibig sabihin. And his affirmation. Ano yung affirmation niya? Nanigurado siya. Sabi niya, I will follow you wherever you go. No, it is a statement of dedication and permanent commitment and loyalty. Kasi sinabi niyo, I will follow you wherever you go. Kaya lang, ano po ang sagot ng Panginoon? Dito po sa verse 20, and Jesus said to him, the foxes have holes, and the birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Ibig kong sabihin, gustong i-broadcast ng Panginoon na he is homeless. Sinabi niya po ito sa scribe, no? Actually, this is a proverbial saying. It's a proverb. Hindi siya taken literally. It is a proverb that means the basic comforts of life that even wild animals have, I don't have. Kasi yung fox nga, di ba, meron siyang sisilungan, yung birds, meron siyang nest. Ako wala. So, sinasabi ng Panginoon dito sa scribe na to, I cannot promise you anything. Kasi, kung naghahanap ka ng personal comfort, para sumunod ka sa akin, wala akong may papangako na ganun. Yun ang sinasabi niya. Doon po sa John chapter 7, kung titignan natin yan, pwede nyo tignan mamaya. Every man went to his house and Jesus went to the Mount of Olives. Nung pong magdidilim na, magtatapos na ang lahat, nagsiuwian ng mga tao, pero ang Panginoon saan siya umuwi? Wala. Pumunta po siya sa Mount of Olives. He didn't have a house. And he spent the night lying on the ground in prayer with his Father. In Luke chapter 8, makikita rin po natin dito ang listahan ng mga kababaihan who were very hospitable to him. Lalo na po yung tinitirhan niya po na maliit na bahay doon po sa Bethany. Alam po natin yan, yung bahay po ni Mary at ni Martha at ni Lazarus. So nakikitira, nakikitulog po ang Panginoon kung saan po siya dadatnan after po ng kanyang pagtuturo at kung saan po siya magmi-minister. So wala po siyang physical comfort na kagaya po natin, napapasok tayo sa bahay natin, pag mainit, bubuksan natin yung aircon natin or electric fan, maliligo tayo sa shower kasi mainit, magpapalit tayo ng malinis na damit which is ready anytime, magluluto tayo kung tayo ay gutom. Wala pong ganun ang Panginoon.
And why did he bring that up? Kasi po nakakabasa po siya ng isip ng tao because we remember that Jesus is God. He is omniscient. Nababasa niya po yung puso ng tao, yung desire ng tao, kung ano ba yung motivation ng tao, bakit siya susunod. Kaya sa bawat isa po sa atin, nakikita po ng Lord ang puso natin. Bakit ka sumusunod sa Kanya? Is it because of the promise of blessings? Yun lang ba kung bakit ka sumusunod sa Kanya? Kasi kung yun lang, pagka na-feel mo na walang blessing, wala ka na rin sa church. Kasi yun lang yung motivation mo eh. So that is superficial. Yan yung mababaw na tinatawag shallow. Napakababaw ng pagiging Kristiyano ng isang tao kung ganun lang. So Jesus did not have a house. Dun po sa John chapter 2, ang sabi din doon, many believe in His name. So madami naniwala sa Panginoon. And then it says, and He committed Himself to no one. Because He need not have anybody tell Him what was in a man because He knew what was in a man. Hindi po siya nag-commit. Ibig sabihin, wala siyang pinaniwalaan dun sa mga tao na sumusunod po sa Kanya. Bakit? Alam niya kung ano ang nasa puso ng mga tao. Nababasa niya, alam niya. He had no faith in their faith. So this scribe saw Jesus. At na-magnetize siya. Kasi ang galing. No? Sabi nga ng mga nakikinig, Jesus has the authority. Kapag nagsalita siya, He spoke with authority. Not like the scribes and the teachers of the law. Bagamat magagaling sila, at bagamat aral sila sa salita ng Diyos, wala sila nung authority na meron si Jesus kapag siya ay nagtuturo. Bakit? Kasi pinapangunahan po siya ng kanyang ama. Yan po ang difference. At dahil po dito na magnetize po itong scribe and he wanted to follow the Lord Jesus permanently according to him. Kaya sinabi niya, the Son of Man has nowhere to lay his head. And by the way, I would like to talk about the word Son of Man. Bakit hindi Son of God? Pag sinabi ng Bible na Son of God, it talks about Jesus as deity, pagka-Diyos niya. Okay? But when he says Son of Man, he talks about his humanity. Yung pagiging tao niya. He talks about his condescension, yung humility niya, yung nagkatawang tao siya bagamat siya ay Diyos. But the Son of Man first appeared in the book of Daniel. Daniel chapter 7 verse 13, Daniel prophesied that the Messiah would be the Son of Man. Imagine nyo, ilang hundred of years. At yun pong Son of Man ay nabanggit po ito sa Gospels, how many times? 80 times. So napakahalaga yung word na Son of Man. Pinapakita dito kung paano nagkatawan ng tao ang Panginoong Jesucristo and become our Redeemer. Kaya Son of Man ang gamit po sa Kanya. Nasa ibang mga religion or sa mga ibang cults, ito po yung parang pinapatunayan nila na He is not God because He is a Son of Man. Pero hindi nila pinapakita dito yung He is the Son of God and the proofs that He is really the Son of God. And so yun po yung una, ano po yung unang cost? The cost of personal comfort or yung tinatawag na residence. Sino po walang residence? Pwede kayong gumawa ng 3 points. 3 P's or 3 R's. Bahala kayo. Ano yung, sino po walang residence? Lahat tayo may residence. Diba? Sa Pilipinas, may residence tayo. May mga bahay tayo, may tutuluyan tayo. Dito po sa Italia, bagamat hindi naman na tayong may-ari sa mga bahay, di ba requirement po dito, mandatory na ikaw ay magkaroon ng residence. So the first test is the test of personal comfort. And what cost is that? The cost is your residence. It will cost your residence if you
follow the Lord Jesus Christ. Parang sinasabi niya dun sa scribe, okay, susunod ka sa akin. Okay, sige, iwanan mo ang bahay mo at sumunod ka sa akin kahit saan ako magpunta. Kasi sabi niya, I will follow you wherever you go. Ibig sabihin, he is willing to depart or to leave his residence in order to follow the Lord Jesus Christ. At pag sinabi mong bahay at residence, kasama po dun ang lahat. Kagaya ng sinabi ko kanina. Yung maligo ka ng maayos, magdamit ka ng maayos, kumain ka ng maayos. Are you willing to give that up for the Lord Jesus Christ? Tayo nga hindi eh. Di ba? Napaka-konting discomfort, ayaw mong mag-church. Di ba? Ay, wala akong hindi natuyo yung susuot ko, hindi ako mag-church. Napuyat ako, hindi ako mag-church. Gutom ako, hindi muna ako mag-church. Magpapalate ako kasi kakain muna ako bago ako mag-church. Di ba? Ang dami nating reason. Tapos sasabihin natin sa Panginoon, Lord, I'm willing to be your disciple. Kasi konting bagay lang, hindi ka mag-church. Anong klase kang disciple? Because that is the first test of discipleship. Yung personal comfort. Di ba? Kaya nga yung iba, nakaka-bless na yung iba nag-church, naka-wheelchair. Tayo, meron tayong mga paa. Hindi tayo makapag-church. Di ba? Yun pong, I remember the wife of, yung pastor dati daw po sa RBC, na very ill. Hindi ko alam kung ano yung sickness niya, but she was very ill. Namatay siya habang service. You see that? Nag-aagaw buhay, talagang alam niya na malapit na rin siyang kunin ng Lord, but sinabi niya, gusto ko kunin ako ng Panginoon na nasa gawain. Pag kinuha kaya tayo ng Panginoon, nasan tayo? Nasaan kaya tayo pag kinuha tayo ng Panginoon? No? Nasa lakwatsahan, nasa kasalanan. Di ba? Kaya nga, malabo kang magka-aksidente kapag nasa loob ka ng church. Pero yung oras na wala ka sa church, hindi ka covered. Kumbaga sa insurance, ito lang. Di ba? Ang point ko doon, we know for sure that the Lord will be with us. Palagi. Pangako naman niya yun eh. But, ang Diyos po, siya po ay nakakabasa ng puso ng mga tao. Ano man yung mga reasons natin, God knows. You don't have to reason out. You don't have to explain yourself to anybody. Yun lang yun, because it's just you and the Lord. Kung wala ka sa church, it's between you and the Lord. You don't have to explain yourself. But if you know that your heart is pure at meron ka talagang reason, no? Valid na reason kung bakit nagkukulang tayo sa Panginoon sa paglilingkod, that is between you and the Lord. And siya lang ang may karapatan na magsabi at mag-judge if that reason is really valid. So, the Lord does not want just a crowd. Ibig sabihin yung numbers ba? Uy, ilan yung followers ko? Ay, 1,000. Okay? Yung mga ganun ba? Kung nandito lang tayo sa modern na sitwasyon, kung nandito lang ang Panginoong Jesucristo sa modern na situation, parang ilan bang followers ko sa Twitter? Ilan bang followers ko sa Instagram? Ilan ba yung followers ko sa FB? Pero ilan yung talagang nakakakilala sa'yo? Di ba, hindi naman lahat ng follower mo, kakilala ka. Hindi lahat ng follower mo may close relationship sa'yo. Di ba? So the same thing. They're just part of the crowd, but they are not disciples. Punta tayo sa pangalawa na cost of discipleship. The second cost of discipleship is what we call riches. Or yung test of discipleship is what we call personal possessions. Personal possessions. Bakit? Ba't ko nasabi to? Doon po sa verse 21, watch this. After the scribe, ang sabi ng verse 21, and another
of the disciples said to him. Tignan nyo disciple na po ito. Kasi ang sabi ng Bible, another of his disciples. Pero, hindi ito capital letter D, hindi ito yung 12, okay? Ito ay follower. I mean, he really follows the Lord Jesus Christ. He is a student of the Lord Jesus Christ. Kung ano yung tinuturo niya, sunod siya ng sunod kasi nga, follower siya ng Panginoong Jesucristo. So, disciple na siya, and he said to him, Lord, allow me first to go and bury my father. Okay? Tapos, maiisip natin, valid yung request niya. Kasi lilibing niya yung father niya. Kasi namatay. Yun ang isip natin, ano? Kasi namatay yung father niya, kaya ililibing niya. Okay. Bilang Hudyo, kapag namatay ang father mo, nasan ka? Nasan ka? Bilang Jew, Jews have traditions. They have ceremonies. They have rules. Andun ka sa bahay nyo. Diba? At ang Panginoon, hindi niya po itinuturo na lapastanganin natin ang ating mga magulang, bagamat namatay na. Diba? Hindi po kalooban ng Panginoong Jesucristo na, ay, huwag mong ipalibing ang tatay mo, sumunod ka sa akin. Kasi ganun yung unang papasok sa isip mo kung hindi mo alam ang konteksto at kung hindi mo alam ang yung tradition or kung hindi mo alam kung anong ibig sabihin talaga ng Panginoon. No? So, maaaring isipin mo, this is a reasonable request. Tama? Lord, bago ako sumunod sa'yo, ililibing ko muna ang tatay ko. Ganon. Pero actually, sa Middle East pala, kapag pala sinabing, I will first bury my father, ang ibig palang sabihin nun, my father is still living, but I will go take care of the family business and everything, at hihintayin ko na kapag namatay siya, makuha ko yung aking mana. Yun pala yun. No? So, yun po lang ibig sabihin nun, hindi pala yung namatay siya, tapos, alam namang namatay ang father mo, nandun ka sa crowd. Sumusunod ka sa Panginoon, di ba? Hindi. So, yun pong, it is a colloquial phrase that appears in the Middle East even in contemporary times, kahit po ngayon. Kapag sinabing, I will bury my father, ibig sabihin, hihintayin ko muna na masettle lahat ng father ko at mapunta sa akin yung mana ko. Yun ang ibig sabihin po nun. Verse 22, but Jesus said to him, follow me. It is a command. Kasi disciple na niya to Yung word na follow me dito, yung phrase na follow me, it means follow me and keep following me. Yun palang ibig sabihin nun. Sumunod ka at patuloy kang sumunod sa akin kasi disciple na niya to Sumusunod na ito sa kanya. And let the dead bury their own dead. Now again, that's a sharp statement. Parang, hayaan mo ang patay na ilibing niya yung kapwa patay. Paano yun? Again, it's a proverb. No, wag po natin gawing literal ang mga bagay-bagay. Obviously, dead people cannot bury dead people. No? Unless the first kind are spiritually dead. And that's what he's saying. Okay? It's a proverb. Let the dead bury their dead. Let the spiritually dead bury the physical dead. Ibig sabihin, those are the affairs of the non-believers. Yan ang pinoproblema nila. Hayaan mo sila. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi ang pinoproblema lagi ng tao yung kayamanan, pera, riches, comfort. Lagi naman yun ang parang sinasabi ng Panginoon, hayaan nyo yung mga pupunta ng hell, problemahin nila yan. Because they are doomed to hell. You see, the man's priorities are found, no? Hindi tama yung priority niya. Parang mga tao ngayon, no? Parang, saka na lang ako mag-serve sa Lord. Pag na lang matanda ako. Let me enjoy my life kasi bata pa ako. Tanungin ko kayo. Kung ako bumili ng fresh na bulaklak,
na dapat ay para sa inyo. At sasabihin ko, saka ko na lang ibibigay pagka malalamdaman. At sasabihin ko, Kat, bumili ako ng bulaklak, very fresh. Okay, dito muna yan. Nung nakita ko na malalanta na, Kat, kasi malalanta na eh. Ibibigay ko na sa'yo. May naalala na naman tuloy ako. Okay. Ay, Lord. Okay. So, anong mararamdaman mo? Awful, right? Lord, pag may sakit na ako, dun ako maglilingkod sa inyo. Lord, paano ka pipunta sa mission, pilay ka na? Doon mo ibibigay yung buhay mo sa Panginoon pag na-aksidente ka, at napilay ka, at nabaldado ka, at naatake ka? Doon mo palang ibibigay ang buhay mo sa Panginoon? Yun ang ibig sabihin nun. Hindi niya priority ang Diyos. Ang priority niya, buhay niya, yung riches niya, yung comfort niya. Kaya nga po ang sabi ng Ecclesiastes chapter 12, remember thy Creator in the days of your youth. Alalahanin mo ang Diyos kapag ikaw ay bata pa. Habang ikaw ay pakikinabangan pa. Kaya tignan niyo po, ang mga kumpanya, sino pong hinahire? Matanda, bata? Mga bata-bata. Hindi mo sasabihin na mag-a-apply po ako. Ilang taong ka na? 65. Ay, naku, malulugi pa ako dito. Sasabihin ng owner ng company. No? So, dapat, kung sumusunod tayo sa Panginoon, yung best ng buhay natin. Kasi karamihan ng mga kabataan sasabihin, gusto ko muna mag-enjoy. Pagtanda ko dun na lang. No? Ang dami nating mga excuses sa ating mga sarili. No? So, yung pong sinabi ng Panginoon, I have to stick around and fulfill my responsibility till my father dies. And then I will get my inheritance. The man has money in his mind. Yung pera ang nandun sa isip niya. And tignan po natin na dahil yung personal possessions, minsan ito yung nakakahinder sa mga tao. Pera. Pera. Yun ang nakakasagabar sa paglilingkod ng totoo sa Panginoon. Pera yan. Pwede ka naman mag-church. Pinipili mo lang na hindi mag-church kasi sayang yung pera. Masakit. Masakit, di ba? Pero totoo yun. Ano ba yung nag-hinders? Ano ba yung dahilan ba't hindi ka nakakapaglingkod sa Panginoon ng buo? Kasi ayaw ng Diyos yung half-half eh. Gusto niya yung buong buhay po natin, ibigay natin sa Kanya the whole of our time, talent, and treasure. Hindi yung tira-tira. Kaya nga kapag nagtatay tayo, hindi natin hahanapin yung ating purse at titignan natin yung pinakamaliit doon na sentimo. Hindi natin ginagawa yun kasi hindi po beggar ang Lord. He deserves our best. Kaya nga kapag nagsusweldo tayo, ang una nating hinihiwalay para sa Panginoon. And because God honors your faith and faithfulness, He will bless you. Amen. Walang blessing yung tira-tira. Lord, tira-tira na lang ito. Minsan wala nang natira. At huwag tayong umaasa sa tithe and offering ng anak natin o ng asawa natin. Individual po lahat yan. Individual. Ang anak ko, magta-tithe siya sa sarili niya. Kung wala siyang ihuhulog sa offering, problema niya yun. No? Yun po sinasabi ko. Ginawa ko lang na example yun. But actually, it's not just your treasure, it's your time. Anong time mo? Tira-tira rin? Lord, pag may time ako, sasaglit ako sa church. Tira-tira yun. Lord, magaling akong kumanta pero sorry mas gusto kong kumanta sa iba. Mas gusto kong kumanta sa mga birthday parties, mas gusto kong kumanta sa sa church, wag na doon. Matatanda lang naman makikinig doon. Diba? Ano yun? Tira-tira ng iyong talent. Okay? It reminds me of another man in the book of Matthew.
Do you remember the man who said, Lord, what shall I do in order to inherit the kingdom of God? Diba? Sabi niya, sundin mo ang mga pinag-uutos ko, sabi ng Panginoon, yung commandments. Lord, lahat po yan, ginawa ko na magmula nung bata ako. And then, what is the next sentence of the Lord? Then, sell all your possessions and follow me. It's a test of riches. The cost to follow the Lord, riches. What test is that? The test of personal possessions. At anong pong sabi ng Bible? Tumalikod ang tao na malungkot. Why? He cannot give it up. Hindi niya mai-give up. Ito yung tao na gusto kong sumunod, Lord, pero hindi ikaw ang first eh. Ang sakit, ano? Kaya yung sinabi na, let me first bury my father. The word first there is very important. Dapat priority natin ang Panginoon. No? Paano tayo na-save? Is that how you got saved? Na, Lord, I give you my half. Lord, I give you my half. Ganun ba? O I give you my heart. Lord, kalahati lang. Gusto ko magtira ng konti sa sarili ko. As if yung sarili mo, pag-aari mo. Okay? If your money is not bad, riches ay hindi po kasalanan ang maging mayaman. No, hindi po totoo yun. Sabi ng iba, sabi ng iba, money is the root of evil. Mali. Ang nakalagay po sa Bible, the love of money is the root of evil. Ang salapi, hindi siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan. Ang sabi po ng Biblia, ang pag-ibig sa salapi, pag minamahal mo yung salapi, yung pera, yun ang nagiging, ugat ng kasamaan. At ito rin ang reason ba't hindi ka maliligtas. No? Because this young man says, oh, I kept all the law. I've kept all the law. Pero bumagsak siya dun sa test of giving up his possessions in order to call the Lord, Lord. Because if Jesus is not Lord of one area of your life, He is not Lord at all. But a lot of people are like that. How sad it is. They fail to give up their personal comfort and their personal riches. Bumagsak sila doon sa test. Because they don't want the cost. Yung cost of residence and the cost of riches. Pupunta po tayo sa pangatlo. Pero dito po sa pangatlo, gusto kong buksan natin yung Bible natin sa Luke chapter 9, 57 to 62. No? Because there was a third man. Dito po sa book of Matthew, tapos na yung verse natin. Tama? May pangatlong lalaki po actually na lumapit sa Panginoon noong time na yon. Hindi lang sinulat ni Matthew, pero sinulat po ni Luke. Luke chapter 9, verse 57 to 62. Anong sabi dito? As they were going on the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. Ang sabi ni Luke, someone. Hindi niya sinabing ascribe. Tama? Sabi lang niya, someone said to him, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, the foxes have holes and the birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Verse 59, and he said to another, follow me. But he said, Lord, permit me first to go and bury my father. But he said to him, allow the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim everywhere the kingdom of God. Ibig sabihin, yung disciple na yun, may plano ng Panginoon sa kanya, sa buhay niya. Na ipoproclaim niya ang, ibig sabihin talagang kinuha siya talaga for missions. Or for preaching the gospel. No? Dito sa verse 59, ang Panginoon ang nag-initiate. Follow me, sabi niya.
Pero ang nag-reason out, Lord, let me first bury my father. No? But as for you, sabi ng Panginoon, go and proclaim everywhere the kingdom of God. Ibig sabihin, sumunod ka totally sa akin. Verse 61 and 62, ito po yung pangatlong tao na hindi po binanggit ni Matthew at gusto ko pong banggitin ngayon. Another also said, I will follow you, Lord. But, lagi may but ano? But first, permit me to say goodbye to those at my home. Okay? Payagan niyo muna po ako na magpaalam at sa aking mga mahal sa buhay, yung nandun sa bahay. But Jesus said to him, no one, after putting his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Ang sabi ng Panginoon, wala. Kahit na sino, na pagkatapos na hawakan niya, ilagay niya yung kamay sa araro at lumilingon-lingon kanya, no, ay makakarating or fit, karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi kung ikaw ay farmer at hinawakan mo ang araro, paano dapat? Akala nyo ganun-ganun lang naglalarong mga farmer. Ang hirap kaya nun. Yung hawak mo matibay dun sa araro kasi aararuhin mo ng diretso yung lupa. Ang hirap nun. Diba? Sino pong farmer dito? O diba kahirap? Yung mag-aararo ka. Kasi, kung bali-bali ko yung araro mo, bali-bali ko din yung halaman mo. No? Hindi ka daw karapat-dapat kapag inilagay mo yung kamay mo sa araro at lingon ka ng lingon. Anong klaseng maaararo mo? No? Gusto ko lang po ulit sabihin sa inyo ito na itong third person na ito, hindi ibig sabihin na ayaw ng Diyos na kapag pupunta ka ng mission, huwag ka magpaalam sa magulang mo. Okay? Napakawala mo, parang contradictory naman yun dun sa honor your father and your mother. Tatandaan po lagi natin ito, konteksto. Magmi-mission ka, hindi ka magpapaalam. Anong klase ka? Kapag may pupuntahan ka, magpaalam ka. Kung uwi ka ng Pilipinas, magpaalam ka sa ate mo, sa tatay mo. Hindi yung nawawala. Mamaya, pinablatter ka na sa sa Carabinieri, nawawala ka, nasa Pilipinas ka pala, na nag-e-enjoy. Diba? Aray ko, peace. Okay. So, yun po ang ibig ko sabihin na hindi ibig sabihin na huwag kang magpaalam sa magulang mo pag sumunod ka sa Panginoon. Ang sinasabi lang po dito is sa relationships mo, siya dapat ang mauna. Okay? Siya dapat ang mauna. And maraming mga tao naka-experience nito kahit nga po ako nung una na takot kung anong sasabihin ng pamilya. Di ba? Kunyari, you belong to this religion, tapos naliwanagan ka sa totoong katuruan, and then takot ka na ma-identify na ikaw ay Christian. Takot ka na ma-identify na ikaw ay nag-church na sa Baptist. No? Na nag-church ka dito. Kasi natatakot ka na ma-persecute. Natatakot ka na anong sasabihin ng aking mga kamag-anak. Baka ako hindi papansinin, ako i-ostracize, ako ay pagsasabihan ng mga masasakit na bagay, no? So, they are afraid to be ostracized, to be alienated from the home, for the family. Yun ang tinutukoy po ng Panginoon dito na yung dapat first po, the test of personal relationships. What does discipleship cost you? Relationships. Yung mga sasabihin mo na, naku, ano na sasabihin ng mga kabarkada ko? Mas mataas ba ang tingin mo sa barkada mo kaysa sa Diyos? Ay, baka magalit yung mga kaibigan ko kapag ako ay nag-church. Sino ba yung mga kaibigan mo? Kaya ba nilang iligtas ang kaluluwa mo? Di ba? So, they are afraid to be alienated, so
they stay in the false religious belief and false religious system, or they keep back from Christ, or magiging secret agent sila. Kaya maraming secret agent secret Christians. Ayaw ilantad na Christian sila kasi natatakot sila sa tao. Or maybe they just show up now and then at the church na parang sisilip lang, no? Ganon ang ginagawa po ng mga false disciples. Ang sabi po sa Matthew, i-note nyo ito, Matthew chapter 10, 34 to 39, basahin ko po. Sabi po ng Panginoon, do not think that I came to bring peace on the earth. I did not come to bring peace, but a sword. Sabi niya, huwag niyong isipin na naparito ako para maghasik ng kapayapaan, sabi ng Panginoon. Narito ako para hindi maghasik ng kapayapaan, kundi ng taba. Naku, ano kaya ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba maghihuramantado ang Panginoon? Kasi nandyan daw siya, may kasamang taba. Sabi niya sa verse 35, for I came to set a man against his father. Narito ako para pag-awayin, paghiwalayin ang tatay at ang anak. No? A man and his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's enemies will be the members of his household. Hala? Naintindihan niyo yun? Okay, tagalogin natin ulit. Huwag niyong isipin na naparito ako para magdala ng kapayapaan, kundi ng taba, sabi ng Panginoon. Dahil narito ako para paghiwalayin ang isang tao sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae against sa kanyang manugang sa kanyang biyenan. At ang mga kaaway ng taong iyon ay magiging bahagi ng kanyang sambahayan. Ibig sabihin, yung mga kaaway mo magiging member ng family mo. Diba? Matalinhaga, pero alam ko nagigets nyo. Kasi nga, kapag iba na yung paniniwala mo, no, maa-alienate ka doon sa kasambahay mo na iba ang pananampalataya kaysa sa'yo. Yun ang ibig sabihin. No? At madalas, yung akala mo na kaaway mo, magiging bahagi siya ng sambahayan mo. Ano ibig sabihin? Magiging kapatid mo siya. Dati kaaway mo siya, ngayon kapatid mo na siya kay Kristo. Kasi na-born again din siya. Yun ang ibig pong sabihin nun. No? So, discipleship means Jesus first and foremost. He wants full commitment, no, sa buhay po natin. And these three walk away. Lumayo po sila. And I would like to quote William MacDonald. He says, they left Christ to make a comfortable place for themselves in the world and to spend the rest of their lives hugging the subordinates. What a statement. Iniwan nila ang Panginoon para yakapin yung mga taong kapareho nila ng pananampalataya. Iniwan nila ang Panginoon para sa akala nila ay mas komportableng buhay. Pero alam niyo, mga kapatid, walang komportableng buhay. Ang komportableng buhay ay pagdating po ng Panginoon. Pagpikit ng mata natin sa didilat, sa langit o impyerno. No? Sabi nila, masarap daw pumunta ng impyerno kasi andun daw yung mga kaibigan. Sa palagay nyo makakapagtawanan pa kayo doon sa sobrang init ng apoy. At ang sabi ng Bible, kung saan ang apoy ay hindi namamatay at kung saan ang uod ay hindi namamatay. Gusto nyo doon? So I would like to leave this question to you for my conclusion. Are you a true disciple or are you just a member of the crowd? Kayo lang po ang makakasagot niya.
Kayo po ba ay kagaya lang ng mga tao na sunod ng sunod sa Panginoon, subalit walang full, walang 100% na commitment sa Diyos at tagapagligtas. At sa oras na ito, kung hindi mo pa sinusuko ang iyong buhay sa Panginoon. Kasi maraming mga tao sinasabi nila, Panginoon, Panginoon, pero napag-aralan natin na hindi lahat ng nagsasabing, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi nga, salvation is free. Walang bayad ang kaligtasan. But discipleship is costly. It will cost you your residence. It will cost you your riches. It will cost you your relationships. Are you willing to follow Jesus? Or are you saying, I have decided to follow Jesus? No turning back. No turning back. Kung sa oras na ito gusto mong isuko ang buhay mo sa Panginoon, sa atin pong hymn of commitment mamaya, you can pray a silent prayer. Or if you want me to pray for you, you can just come forward and I will pray for you. Or sa mga nagjo-join online, kung gusto niyo siyang tanggapin sa inyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, pwede kayong sumunod sa isang panalangin. Pero yung panalangin mo yun, dapat ay sincero sa iyong puso. Dapat ganito ang laman ng prayer. Na ikaw ay nagsisisi sa iyong mga kasalanan, na ikaw ay willing na talikuran ang lahat ng kasalanan, at tinatanggap mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas ng mundo. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, napakabuti niyo po sa amin. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat sa assurance of salvation. And Lord, sa oras pong ito, kung meron man po sa aming kalagitnaan ang hindi po sigurado sa kanila pong kaligtasan at hindi po alam kung ano pong kanilang susundin, Lord. Kayo pong patuloy na mangusap sa kanila, mag-speak sa kanila. And Father, turuan niyo po sila na manalangin ng taos-puso. Father, sa oras na ito, amin pong muling ibinibigay ang aming buong buhay sa inyo. We are committing ourselves. We want to follow you, Lord. And Lord, we want to pass the test. The test of personal comfort. The test of personal possessions. And the test of personal relationships. Thank you, Father, for your love, for your grace, for your mercy for us. In Jesus' name we pray. Amen.